Maghari ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Magandang gabi sa inyong lahat, Covina Church of the Nazarene. Salamat sa inyong walang sawa at commitment na inyong pag-support at pag-pray sa ating services sa araw na ito na tinatawag natin na First Sunday Advent. But sa gabing ito, sa ating Tagli service, ay hangad natin na meron tayong ma-encourage pala tayo sa isang taong nagbibigay sa atin ng tuwa at ligaya sa araw-araw, tuwing gabi, tuwing alas 7 ng gabi, and until 8 o'clock. Mamaya ko na po siya introduce kasi we would like to start the evening and this service in Taglish to the Word of God. At alam natin ang panahon ngayon ay hindi po talaga maganda. I don't know po dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyo. Nawa ang umaga ay parati po talagang maganda. At ang masasabi ko lang, parati pong bago ang umaga pagkasama natin ang ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, I'd like us to start with the Word of God. At ito po'y panalangin na gusto kong hindi lang ialay, kung hindi ito po ang aking panalangin. And this is my prayer even to those who are greatly affected by this pandemic. And I know a lot of my friends are praying for this particular person. And pangalan po niya ay si Ray Ann Fuentes. And also ang wife niya si Mayling Fuentes at ang kanilang anak na ang buong pamilya ay halos naapektuhan ng coronavirus. Si Mayling ay nasa ICU and hoping that God will touch her body, her body to cleanse and clear out those viruses that tries to destroy her life. Gayun din po si Rayan. We know and we believe he is in desperate mood ng kanyang prayer, ng kanyang pakikiusap sa Panginoon. Kaya Brother Rayan, I know you might be watching tonight. We're praying not because we sympathize you, we pray because we love you. And we love the whole family. We love what you do. And I know the Lord's the same thing. He is the only one who knows all the reason why. But I'd like to express this prayer at gawin ko tong prayer ng pagsusumamo sa Panginoon. Now I'd like to invite all the friends and churches, those who are watching tonight, to come into an agreement. And this prayer is found in Psalm chapter 6. Na lahat tayo ay lumapit at magpakumbaba sa Panginoon. From verse 1, here's what it says. Basahin ko po siya, I'll read it in Tagalog. O Panginoon, huwag ninyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin. Dahil ako'y nangihina na. O Panginoong, ako'y labis na nababagabag. Wala na pong ibang akong sasabihin sa inyo kung hindi, Lord, tulungan niyo ako. Binabasa ko itong Panginoon, panalangin ng isang taong nangangailangan. Ang tinanungan niya rito, O Lord, kailan ninyo po ako pagagalingin? Dinggin ninyo ako, Panginoon, at ako'y palayain sa katayuan ko ngayon sa gabing ito. Lord, lahat kami nananalangin sa gabing ito. Palayain niyo pong inyong tagapaglingkod. Sabi po sa inyong salita, Panginoon, touch not my anointed one and do no harm to my prophet. Ang kaaway namin, Panginoon, na hindi po namin nakikita, yung virus na yan is unseen.
And that's the enemy or Satan's way. At yan pong kaaway namin ng evil one, yan pong kanyang armas na ginagamit ngayon sa lahat po na naglilingkod sa inyo at sa lahat po ng mga nilalang. Lord, iligtas ninyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig ninyo sa akin. Sa verse 5, dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing, gabi-gabi, basa ng luha ang aking unan, dahil sa labis ng pag-iyak. Ang aking mga mata ay namumugto sa kaiiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak, narinig niya ang paghingi ko ng tulong, at sasagutin niya ang aking dalangin. Mapapahi at matatakot ang lahat ng aking mga kaaway. Kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. Lord, sa gabing ito, alam niyo po at alam ko rin ng lahat ng gumagawa ng kasamaan na sa isang sandali, kala nila sila'y nananagumpay. Sabi nga ng sumulat nito, Panginoon, ang lahat ng mga kaaway namin ay hindi naman talaga namin nakikita sapagkat ito'y kampon ng mga kadiliman. Silang lahat, Panginoon, ang gustong umagaw ng aming buhay at gusto kaming mamatay. Sa pag-aayaw nilang magpatuloy, katulad ni Brother Ryan, na magpatuloy ang kanyang pagpapahayag ng inyong kaharian. Panginoon, sa gabing ito, sabi nga po, Lord, nababagabag ang inyong tagapaglingkod. Lord, kami man po ay wala po sa kanyang kalagayan. Malamang, maski ako, pag ganun sa kanyang kalagayan, Panginoon, ganun din po ang aking magiging reaksyon. Ngunit, Panginoon, alang-alang po sa inyong mga pangako sa amin, sa inyong presensya, ang mga pangako na hanggat hindi kayo bumabalik, hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. You will be with us until the end of the age. God, alam po namin ang buhay namin ay bilang lamang at hindi to panghabang buhay ang buhay namin dito sa mundo. Ngunit Panginoon, si Brother Ryan ay hindi po siya katandaan pa. Hangad namin, Panginoon, siya pa'y magamit ninyo. Isa po siya sa ginamit ninyo, Lord God, kung saan ako naroroon ngayon. Kung anong aking mga ginagawa ngayon sa inyong kaharian, isa po siyang instrumento na ginamit ninyo. Kaya po ako'y nagpastor. Panginoon, maraming salamat at hinihingi ko sa inyo, sa inyong kabanalan, sa inyong walang sawang pag-ibig sa amin, na pagalingin nyo ang mga may sakit. Hindi lang si Brother Ryan, pati ang kapatid ko, si Ate Lita, O Lord God. Siyang nakakatanda kong kapatid. Alam niyong inalagaan niya ako nung ako'y bata pa. Kaya Panginoon, nakikiusap ako sa inyo bilang inyong tagapaglingkod. Lord, iligtas ninyo ang aking kapatid. Although siya ay nasa nursing home, Lord, tanggalin niyo po ang lahat ng mga viruses sa kanyang katawan. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng may sakit. Marami po sila. At kilala niyo po sila kung sino ang aming mga pinapanalangin. Lord, even before a word from our mouth, we know that you heard our prayer. Hindi po maikli ang inyong mga kamay para hindi po sila maabot. Panginoon, maraming salamat. Lalo na po lahat ng mga naglilingkod sa inyo.
tinataas ko po ito, Panginoon. Lord, kumakatok kami sa inyong kaharian, ang inyong church, na alam namin, Panginoon, sasagutin ninyo ang aming mga dalangin. Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aming mga kaaway. Sila'y tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. Panginoon, maraming salamat. We can claim the victory in Christ Jesus. Salamat ng marami, Panginoon, na sa gabing ito, sa pagpapahayag ng aming ipapahayag sa gabing ito, ng aming tagapagpahayag, siya po ay i-anoint ninyo. Nawa, Panginoon, lahat ay ma-inspire, magkaroon ng pag-asa, at sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na hindi kailanman magbabago. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Magandang gabi muli sa inyo. Ito pong inyong tagapaglingkod at kung ako man po ay intense ang aking panalangin sapagkat mahal ko po talaga itong kaibigan ko. Yung una kong kaibigan na malapit sa aking puso ay kinuha na rin ng ating Panginoon noong back in 2001. At si Rayan ay isa sa mga natitirang mga sa panahong yon nung ako'y hindi nananalig sa Diyos. Sila po ang mga ginamit ng Diyos para ako'y maglingkod at kung saan man ako naroroon ngayon ay sila po isa sa mga instrumento na ginamit ng Diyos. Kaya alam ko na maririnig natin ngayong gabi ang tao na ginagamit din ng Diyos para magpahayag ngayon. Ano ba ang panalangin? Ano bang natututunan natin sa panalangin? Ano ang ma-experience natin sa panalangin? At ano ang gagawin ng Diyos kapag tayo'y madasalin? Kaya without any further ado, gusto po natin i-welcome. Siya po'y hindi na po bisita. Siya po'y kaibigan, kapamilya at kasama sa ating Covina Church of the Family. Let's us welcome Brother Ramon Pascua. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid sa pananalig. Ikatlong pagkakataon na naman po tayo na maanyayahan dito po sa Covinas for Christ na makapag-share ng salita ng ating Panginoon. Sa panahon po ngayon, marami pong mga nangyayaring nakakatakot. Marami po tayong nakikita, nababalitaan na mga pangyayaring masasabi nating hindi normal na sa panahon na nangyayari nung tayo pa lang bata-bata pa. Sa panahon ngayon, marami na pong nagaganap na nakakagimbal, nakakapangilabot. Kung iisa-isahin po natin yan, marami na po talagang pagbabago. Isa po itong paggising sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kung handa na ba tayo, ang ating sarili, na magbalik loob sa ating Panginoon at umpisahan muli na tayo ay magbagong buhay. Pero bagong lahat, mga kapatid, ang aking topic ngayon, ay tungkol po sa prayer, ang pagdarasal. Alam po ninyo, nung araw bagong Kristiyano pa lang ako noon, pinaglilid ako ng prayer. Kasi parang sa mga Bible studies, tinuturo sa amin na paano mag-pray. So, parang tinetest ata kami or kung paano ka mag-pray. Medyo nanginginig ako nung panahon na yun na
Hindi ko alam ang sasabihin. Honest to goodness, totoo po yun. Ano? Hindi ko po talaga, hindi kasi ako sanay mag-pray ng kagaya ng mga pastor. So may mga secret pala yan. O meron, hindi secret, may technique pala yan. Diyan ko na-discover through Bible studies at syempre yung through reading Bibles. Pero nasubukan ba ninyo na magdasal na rin sa inyong sarili na kayo lang, paano kayo mag-pray? Nasubukan na rin ba ninyo na mag-pray kayo sa karamihan ng mga tao? Kung di pa siguro, itong aking share po sa inyong ngayong umaga na ito ay tungkol sa prayer. Paano ang prayer? Umpisahan po natin po dito sa Matthew chapter 6 verse 5 to 13. Sabi po dito, when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray for your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Sinabi po rito, this then how you should pray. Alam po natin ito, yung tinatawag na Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. Kabisado po ito ng kahit na sino. Especially sa ating mga kapatid sa simbahang Katoliko. Kahit sino po tawagin ninyo, siguradong memoryado ito. Pero ito ba ang sinabi ng Panginoon na ito ba ang idadasal na o ito ang gagawin nating dasal? Ito po ang binigay ng Panginoon na example, ehemplo po yun, na paano natin dadasalin. Kagaya po ng Our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. And so, and so, and so. Pero may technique po sa pagdadasal. Umpisahan po natin sa letter P. Praise. Magpuri muna tayo sa ating Panginoon. Ito po isang technique. Ito po sa akin to, ako'y sineshare ko po ito. At very, very effective po ito. Dahil subok ko na ang sistemang ito. Letter P, praise. For He is, for what He has done. Hindi ba sabi sa sa ating Lord's Prayer, Our Father in heaven, hallowed be your name. Hindi ba ang ibig sabihin nito, purihin natin ang Panginoon? So una muna, bago tayo manalangin, bago natin umpisa ng lahat, umpisahan natin sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil gustong-gusto ng Panginoon na pinupuri siya. Ito po'y lagi ko inuulit sa ating programa sa iRadio na ang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po ang rason kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Design po ito ng Panginoon para sa atin. Dito pa lang po sa ibabaw ng lupa, kailangan tayo magpasalamat, magpuri sa Kanya dahil tayo ay Kanyang mga nilikha. So, umpisahan po natin yan sa pasasalamat. Tandaan po niyan, una muna, praise. Magpuri tayo. Susunod, repent. Repent po, ibig sabihin, maggano tayo, humingi ng tawad. Magtikom tayo, no? Sabi sa repent of sins I have committed on commands I have neglected. Yung pong mga kasalanan na gawa natin. O sisain natin ang ating sarili. Siyasatin natin ang ating puso, ang ating kalooban. Kung ano bang nalabag natin sa utos ng ating Panginoon. Karapat dapat ba tayong humingi sa isang Diyos na makapangyarihan
ng isang pabor nang hindi ka man lang humihingi ng patawad? Kahit ba sa magulang mo, kapag ikaw ay may atraso, nakakasigurado ka bang ipagkakaloob sa iyo ng magulang mo ang kagustuhan mo, ang hinihiling mo? I don't think so. Kaya mga kapatid, ito po ang isang magandang formula sa paghingi ng pabor sa ating Panginoon. Humingi tayo ng patawad sa Kanya sa ating mga nagawang kasalanan. Yung mga kasalanan na tatandaan ninyo hanggang sa present time. Para absuelto tayo doon from the beginning up to the end. Pagdating man ng may mangyari sa atin at isang iglap, kinuha tayo ng Panginoon. At least, na-surrender mo, na-isuko mo sa Panginoon lahat ng atrasong yan. Pangatlo, ask. Humingi. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Ito po ay paborito nating lahat ng kahit sino sa atin, kahit sa ating mga kaibigan, kapatid. Normal sa atin po ang humingi. Normal. Gustong-gusto po ng Panginoon ang humihingi tayo sa Kanya. Ask for the needs of others, for my needs. Ito po yung formula na, itong ask na ito, meron po akong dinagdag na formula dyan. Isa pa. Joy. Jesus, others, and you. Kung hihingi ka, kailangan it will benefit God. Number 2, it will benefit others. Lastly, number 3, you, yourself. Huling-huli mo ang sarili mo. Unahin mo muna ang Panginoon na, Lord, baka naman, bigyan naman, Lord, pwede mo naman akong bigyan ng ganitong klase. Hindi. Purihin mo muna yung Panginoon doon. And then, others, ati po mga kapatid, huling-huli mo ang sarili mo. Give us today our daily bread and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hindi ba yung humingi tayo ng pabor sa Panginoon na, Lord, gusto ko ng makapasa ako sa exam ko. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, gusto ko makuha itong deal na ito. Lord, Lord, Lord. Ang dami, Lord. Diba? So, it starts with asking the Lord. Gustong-gusto po yan ng Panginoon na tayo ay humihingi sa Kanya. Lastly, yield. Yield. My will to God, God's will, my agenda to God's agenda for me. Hindi yung gusto natin. Yung gusto ng ating Panginoon. Hindi yung, minsan kasi, pag nagpipray tayo, ang nasusunod yung kagustuhan natin. Ay, totoo yan. Kailangan na natin yung bagay na yon. Pero ito ba ay makakabuti sa Diyos? Ibig sabihin, makakabigay ba ng glorification sa ating Panginoon? Di ba, sabi ko, starts with J, Jesus, then others, and then yourself. So you have to yield. Kung yung pinagdadasal mo makakabuti sa Panginoon o sa Kanyang kapurihan, makakabuti sa kapwa mo, at syempre, sa iyong sarili din. Meron akong mga tip para sa inyo na I have 5 tips na effective na pagpe-pray. Yung sinabi ko sa inyo pray, yung diniscuss ko kanina, praise, repent, ask, yield, yun pa lang yung sistema. Pero meron pa akong tip para sa inyo. Tip number 1, pray simply. Simple lang. Hindi mo na kailangan pahabain. Hindi ba sinabi niya sa Biblia, when you pray, do not be like hypocrites. Do not be babbling. Hindi mo na kailangan na lakasan ng boses mo, paulit-ulit ang litanya. Alam po ninyo, dati po akong Katoliko. Para sa po, correction lang po, no? Ito yung natutunan ko, sineshare ko po sa inyo. Wala po akong halong pamimintas sa iglesia ng Katoliko. Yung bang repetition ng mga dasal na meron po tayong bulitas na
Yun po. Alam niyo na po ibig sabihin to. No? Yung paulit-ulit na gano'n, hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon na gusto niyang mangyari, na makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon yung galing sa puso mo. Ang technique po dyan nakikipag-usap ka sa Panginoon na kaharap mo siya. Imaginein mo ang isang best friend, ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa harapan mo. Nakikipag-usap ka sa Kanya. Humihingi ka ng pabor. Humihingi ka ng tulong sa Kanya. Paano mo i-deliver sa Kanya ang iyong panalangin? Simple lang. Gamitin mo ang iyong puso. Plus, yung ating pong binigay na formula. Di ba? Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Very effective po ito. Napakipag-ugnayan sa Panginoon. Maiba ko ang usapan, Isa po akong ham radio operator. Yung ham radio, yung nakipag-usap po ako sa mga malalayong lugar gamit po yung radyo. Kung i-translate ko po ito sa spiritual, yung Biblia parang yung radyo. Nakikipag-communicate ako sa mga ibang tao sa malalayong lugar. Naaabot ko yung pinakamalayo as far as I nare-reach ng aking radyo. International po yun. Nandun lang po ako sa bahay. Nakakapag-usap ako sa Japan, sa Europe. Marami na po akong naging contact dyan. Palakasan po ng radyo, pagandahan ng antena. Ang ibig ko sabihin dito ay pareho din po ay hantulad ko sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang instrumento natin ng pakipag-usap sa Panginoon ay ang ating Biblia. Kinakailangan natin ng paano sasagot ang Panginoon sa atin. Kung panendasal natin sa Kanya, nakipag-usap tayo sa Kanya, paano natin malalaman na sumasagot sa Kanya? Yan po ay sasagutin ko po sa inyo sa tip number 2. Read the Bible and praise over verses. Basahin natin ang Biblia. Doon natin malalaman na sumasagot ang ating Panginoon. Ito po is a living word of God. Paano po natin malalaman na sumasagot ang Biblia? Hindi pa yung sinasabi doon. Ayon din sa ating mga sinasabi nating hinihingi. Di ba? So, make sense po ba na tayo ay nakipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng Biblia kasi ang Biblia ay salita ng ating Panginoon. Ito po magandang komunikasyon na it brings life to our prayers. Kailangan merong receiver, may nagtatransmit. Parang radyo nga, sabi ko sa inyo. Parang telepono, cellphone, di ba? Para mapadali. May kausap ka, may nakikinig, yun na nagsasalita naman sa kabila, siya na din naman ang magre-reply sa'yo. Pareho din ang Biblia. Pag mayroon tayong tanong, buksan mo ang Biblia. Sasagot sa iyo yun. Pag nabasa mo ang mga gusto mong malaman, ang iyong mga hinanaing, mag-pray ka muna. Pray, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Paano ba maintindihan itong mga salita mo? Kasi mga pagbabaguhan ka talaga, hindi mo maintindihan. Kahit po ako nung una, talagang kahit anong gawin kong pilit, hindi ko pa talaga maintindihan ang sinasabi ng Panginoon doon. Lalo na pagka mga malalalim na mga salita na. Pero hanggang nagkakaroon ka ng komunikasyon, ipagpatuloy mo ang pananalig, ang pagdarasal mo sa Panginoon, unti-unti mong maintindihan ang mga salita ng Panginoon sa Biblia. Tip number 3. Make prayer active and multisensory. Ano ba ibig sabihin nito? Minsan kinakailangan natin ng mental exercise. Kinakailangan natin ng... Tayo kasi mga tao nilikha ng Diyos na creative tayo. Imaginative tayo. Kung sa palagay mong magdadasal ka na gusto mong tahimik, malamig, madilim, why not? Kung sa palagay mong magsindi ka ng kandila,
at meron kang background music, why not? Anything na makapagbibigay sa iyo, enhance yung iyong spiritual, yung iyong komunikasyon sa Panginoon, na paano mo maisasabi sa Kanya lahat ng nasa loobin mo. Kasi bago mo pala buka ang bibig mo, alam na ng Panginoon. Sometimes, ako po, pag ako nagpe-pray, I pray with a style. Tahimik lang po. Ayoko may naririnig na ingay. Kaya sinasabihan ko si Karim, yung telepono mo, napakaingay. Tunog ng tunog, hindi ko na lang sinasabi sa kanya. Meron pong mga oras na kahit na nakahiga ako, na nagigising ako. And nagpe-pray po ako. Pag-uusap ako sa Panginoon kung bakit ako nagising ng ganong oras. So sometimes, ganyan po yung aking sistema. Iba-iba. Minsan nagdadrive ako. Minsan may nakita ako isang bagay. Yun, nakakapag-pray ako. So, kinakailangan meron tayong konting style sa ating pagdarasal. Subukan po ninyo yan. Effective yan. Di ba sabi ng Panginoon, go into your room. Tahimik doon. O kung gusto mong meron pa kayong extrang yung kandila na mabango para makapag-focus ka. It's your decision. Kung saan ka komportable, nakahiga ka, nakatayo ka, nakaupo ka, kahit anong gawin mo, basta it's up to you. Ibigay mo lang lahat yung focus mo sa pagkipag-usap sa Panginoon. Kasi minsan nangyayari po na pag nagdarasal tayo, di ba? Umpisa mo pa lang, nagkakaroon na nai-interrupt. Biglang may sisingit. So, yun nangyari, yung prayer mo, nagkaligaw-ligaw na. Kung may kausap ka, ihihantulad natin sa isang nakipag-usap ka, tapos yung sinasabi mo na wala ka sa topic na sinasabi mo, yung kausap mo, malilito sa'yo. It's the same thing with God, na pakipag-usap sa Kanya. Kailan magalang tayo sa Kanya. Precise. Bagay, ang Panginoon naman adjustable. Hindi naman siya yung stricto. Stricto ang Panginoon sa bagay na mga mali. Pero maunawain ang ating Panginoon. Pagka magdarasal tayo sa Kanya, usapin natin siya ng diretsahan. Minsan kasi dumatating yung nagkakaroon ka ng interruption. Bakit po nagkakaroon ng interruption? Kasi hindi ka nasa kondisyon. Gaya nga sabi ko, anything na magkakaroon ka ng konting enhancement sa iyong komunikasyon sa Panginoon. Parang balik natin sa pagraradyo ko nung araw. O ito na lang, sa iRadio na lang. Kailangan itotono mo yung magandang boses mo para, hello, maganda yung boses mo, di ba? Same thing with the Lord. Kailangan meron tayong style. Meron kang something na gimmick mo. Paano ka ba makipag-usap sa Panginoon? Pwede naman parang Jeff Rock style. Kasi ang Panginoon adjustable siya. Alam ka niya, basang-basa niya tayo. Alam niyang sasabihin natin, ibubuka mo pa lang ang bibig mo, kopyang-kopya ka na niya. Number 4, make prayer an integral part of your day. Rejoice always, pray without ceasing. Di ba yan po yung lagi kong sinasabi na lagi tayong masaya. Paano ka magdadasal kung lagi kang down ang iyong pakiramdam, ang iyong spirito? Parang bang wala kang gana, di ba? You have to pray without ceasing. Huwag mong sisihin ang Panginoon. Lord, bakit ganyan, ganito? Nako. Hindi po mangyayari yung gusto natin kung sisisihin natin ang Panginoon. Dito po sinasabi sa 1 Thessalonians 5:6-17. Huwag po tayong maninisi ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang gusto natin. Sabihin natin sa Kanya ng diretsahan na ano yung gusto mong mangyari. Pero, of course, gaya ng sinabi ko nga kanina, meron tayong formula na sinusunod.
Mamaya, uulitin ko po uli yun, bago tayo matapos. Lastly, number 5. Pray expectantly. Ano ba yung sabihin na expectantly? Di ba, kinakailangan, in-expect mo na sasagot o merong sagot doon sa mga prayer mo. Ano ba sabi dito? Prayer becomes a lifeless exercise when we're not looking for answers. Jesus invites us to expect God to work. Kinakailangan po na merong sagot yung ine-expect natin na ating mga prayer. Minsan po kasi nangyayari ay may mga prayer tayo na hindi sinasagot ng Panginoon. Bakit po hindi nangyayari, hindi na sinasagot ng Panginoon? Kasi meron tayong bagay na hindi sinusuko sa Kanya. Meron tayong kondisyon na hindi natin mai-give up sa Panginoon. Depende yan sa relasyon mo sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, isa pa yan. It is a matter of your personal relationship to God. Number 1, top priority po yan, ang personal relationship nyo sa ating Panginoon. Without your relationship with God. Yung prayer nyo, pakikinggan, pero parang sa hangin dumaan. Mas effective po yan kung meron kayong personal na relasyon sa Panginoon. Kailan nyo po gagawin yung personal na relasyon na yan? Kailan nyo uumpisahan yan? Pandemic na po ngayon. Hindi natin alam kung sino sa atin ang susunod. Kung hanggang kailan tayo at saan tayo sa mundong ito. Kaya mga kapatid, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, ang prayer po ay effective po yan. Even panahon ni Jesus Christ, hanggang sa siya ay pinako sa krus, tinawag niya ang Ama. Sabi niya, Lord, God, Father, why do you forsake me? Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Ganon din po sana tayo at all times, at any time, anywhere, lagi po tayo makipag-usap sa Panginoon. Pero, gaya ng sabi ko po, it will never work without your personal relationship with God. Maybe, subukan po ninyo mag-pray nang wala kayong kinikilalang Panginoon. Tingnan ko kung aabot sa Kanya yung panalangin ninyo. Baka hanggang dyan lang po sa pintuan ninyo yan, wala na. Hindi na siya maririnig ng ating Panginoon. So, kailan po ba natin uumpisahan ito? Meron pong mga benefits ang pagdarasal. Number 1, it builds your relationship with God. Di ba? Kapag nagpe-pray tayo, ano nangyayari? Parang kaibigan mo. Panay ang kwentuhan ninyo sa telepono, panay ang chatting ninyo, di ba? Uy, naku, ganda naman ng kotse mo. Uy, ganda naman ng bahay mo, di ba? Yung mga kwentuhan na ganyan, it's the same thing with God. Continuous ang ating pagdarasal sa Kanya. Nagbi-build tayo ng relationship sa Kanya. At nakikilala Kanya. Actually, talagang kilalang-kilala niya tayo. Pero through prayers, you are building yourself a relationship with God. It's a big deal. Number 2, getting more closer with God. Mas napapalapit tayo sa Panginoon. Hindi ba kapag ikaw malapit mo sa isang kaibigan, panay ang komunikasyon ninyo, kahit sa malayong lugar siya, email, ngayon, ano na ngayon high-tech na ngayon. Ito, video, conferencing, messenger, di ba? Wala na imposible ngayon. Sana din po sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon, high-tech na rin natin. I-upgrade na rin natin yung ating pagdarasal sa Kanya. Dagdagan natin yung komunikasyon natin sa Panginoon. We're getting closer to God kapag tayo po ay laging tumatawag sa Kanya.
Nagbibuild tayo ng relasyon. Pangalawa, mas malapit ka sa Kanya. At pag malapit ka sa Kanya, mas madaling humingi ng pabor. Subukan mo lumapit sa presidente at malapit kang best friend mo ang presidente. O hindi ba isang hirit mo lang, Mr. President, baka pwede mo naman pirmahan itong ganito. Who knows? Bigyan ka ng pagkakataon. I mean, it's just a matter with your relationship. It's the same thing with God. Number 3, feeling of spiritual security. Hindi ba tayo pagka nagdarasal tayo, after na tayo po ay magdasal, ano yung nararamdaman natin? We feel secure. Secure ang ating pakiramdam. Pag galing tayo sa church, di ba? After ng church, anong ginagawa natin sa church? Di ba? Nagwo-worship tayo, nagpe-praise tayo doon, nagpupuri tayo, nagdarasal tayo. Pag uwi natin, di ba? Pakiramdam natin, we feel blessed. So that way, we have a spiritual security. Feeling ko, wow, ang gaang ng pakiramdam ko, spirito ko ngayon. Lastly, hindi ka nag-iisa. You're not alone. Hindi ba? Ganyan din, pag tayo ay nag-iisa, wala tayong kausap, subukan mong kunin ang Biblia mo. Basahin mo, and then mag-pray ka. Without Bible, how do you know God is answering you? It is very important to read your Bibles. Kaya po nilikha ng Diyos ang Biblia. Dahil dito po sumasagot ang Panginoon sa atin. Hindi naman to katulad ng unang panahon na katulad nila Moses nung araw nila Abraham na kapag nagdasal sila sumasagot ang Diyos sa kanila. Ngayon hindi na po ganito. Iba na. Nasa Biblia na po dahil ang Panginoon ay umakyat na sa langit at iniwanan niya ang banal na Espiritu Santo para tayo gabayan at sumasagot siya sa libro, sa ating Biblia. Hindi tayo nag-iisa, lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob. Nawalan ng mga mahal sa buhay, nawalan ng kapatid, wala ka ng kaibigan. Ang Panginoon po ay laging nandiyan dyan na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. And feeling of secured. Ang sarap po ng pakiramdam na hindi pala ako nag-iisa. Kasama ko pala ang Panginoon. Nandiyan dyan siya. At kapag itong formula na ito na sinabi ko sa inyo, subukan po ninyo. Simple lang. Tip ko yan Simple lang ang prayer ninyo. Read the Bible and pray over verses. Number 3, make a prayer and active and multisensory. Imaginative ka. Try mong mag-pray na kung gusto mo, meron kang magandang music dyan, Christian music or something na may enhance ang iyong prayer. Number 4, make a prayer of integral part of your day. Yan. O lagi po tayong magpipray, mag-rejoice always without ceasing. Huwag natin sisihin ang Panginoon. Yung mga kabusitan na kamalasan natin sa araw, huwag nating idagdag yun. And pray. Number 5, expectantly. Exercise po natin na merong sasagot sa ating mga panalangin. So, in closing po, 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 16 to 18, sabi niya, rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi ba po lagi kong closing number yan, closing words ko po yan kada sa ating sa iRadio. Lagi po tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos kahit ano pong circumstansyang dumarating sa ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, dakilang hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa amin sa buong magdamag na ito, Lord. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng gabay
Salamat po sa bibigay mo ng kalakasan sa aming katawan. Sa araw-araw na dumarating na bawat segundo ng aming buhay, Lord, kami po ay humihingi ng patawad po sa inyo sa mga kamalian na nagagawa namin sa aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga paulit-ulit naming mga kasalanan na paulit-ulit naming ginagawa. Lord, bigyan niyo po kami ng gabay. Ituro niyo po sa amin landas paano kami magbabagong buhay, makapagbalik loob sa inyo, Panginoon. Lord, hinihingi ko po ng panalangin, itinataas ko po sa inyo ang mga taong lahat na nanonood sa oras na ito, Lord, na meron po silang kanya-kanyang mga hinanaing, na meron po silang kanya-kanyang mga dinaramdam. Lord, kung ano po man yun, ibigay niyo po ang pabor sa kanila. Bigyan niyo po ng kalutasan ang kanilang kahirapan. Pagkaloob po niyo sa kanila, Panginoon, ang mga kanilang ninanais. Maiksi lang po ang aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magbalik loob sa inyo, na magtiwala sa inyo, na manalig sa inyo. Lord, salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas sa araw-araw. Gabayan niyo po kami. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga naman sa mga kaibigan natin at mahal na buhay sa Pilipinas. Salamat po kay Brother Ramon. Salamat sa kanyang mensahe. Sana lahat tayo ay may natutunan. Sa gabing ito, ang mensahe po ng aking awitin ay tungkol din sa pagbabalik loob natin sa Panginoon. Sa nangyayaring pandemya sa buong mundo, I think it's about time for us to go back to the Lord. Let us repent. Tanggalin natin yung, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa ating mga pagkakamali. Magmahalan tayo para i-heal ng Panginoon ang pandemyang ito. At hindi lang yung pandemya, maaring yung mga wickedness na nangyayari sa buong mundo at marami pang iba. We are living in a sinful world, kaya wag tayong mamuhay sa mundong ito, bagkus sundin natin ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Ito po ang aking awitin ngayon. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive the sins. I will hear from heaven and heal the land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble themselves and turn from their wicked ways.
Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Purihin ang Panginoon. Hinihingi natin sa Panginoon Diyos na ihilom ang ating mundo, ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid, yung sinabi po ni Pastor, Brother Ramon, no? We need a relationship with the Lord. Paano tayo makakapagdasal? Paano natin mailalapit ang nasa ating puso at kaisipan kung wala tayong relasyon sa Panginoon Diyos? Sa oras na ito mga kapatid, inaanyahan ko kayo. Kung wala po kayong relasyon sa Panginoon, napakadali pong magkaroon ng isang relasyon. Unang-una, no, tayo po ay, tanggapin natin tayo po ay makasalanan. At humingi ng tawad nito. At sa ganun nga, talikuran na natin, no, ang mga bagay na yan. Alam ko mahirap, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, araw-araw ayusin tayo ng Panginoon Diyos. Kung inaamin natin na makasalanan tayo. Kung hindi, yan ang mahirap. No, mahirap. Kung hindi natin naamin makasalanan tayo, paano tayo mapapatawad ng Panginoon Diyos? Doon pa lamang mahirap na. Kaya mga kapatid, kung nakakala nyo na kailangan nyo ang Panginoon Diyos sa buhay nyo, accept first the Lord. Accept that you are a sinner. At sa ganun nga, humingi tayo ng tawad. And then, ang kasunod niyan, hingin natin, taos puso, no? Yung kumakatok sa ating puso. Yan ang si Kristo. Kumakatok po sa atin, gabi't araw. Gusto niyang pumasok sa ating buhay, sa ating tahanan. Itong tahanan na to, itong katawan na to. At siya'y manirahan. And when we do that, when we open the doors of our heart, accept Him with all our heart. Yan po ang tinig at mensahe ng Christmas. No? Natanggapin natin taos puso. At siya'y manirahan na sa ating buhay. And let Him take control of your life. Why? Siya ang makapangyarihan Siya ang may power. No? At sa ganun na, when you have the Lord Jesus Christ in your life, siya na ang nagtulay, nagbigay ng tulay sa atin, sa Ama, at sa atin. Dati walang tulay yan dahil sa ating kasalanan At sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, siya ang nagbigay ng tulay. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong magkaroon ng relasyon, gusto ko pong anyayahan sa inyong lahat na sumunod sa panalangin in this prayer. No? Let's pray. Father in heaven, alam ko po na ako'y isang taong makasalanan. At hinihingi ko po ang iyong kapatawaran. At alam ko, Panginoon, na sa inyo lamang po makakamit ang kapatawaran na to. At sa ganun, Panginoon, ay iniimbita ko rin po ang iyong anak na Jesucristo sa aking buhay bilang aking Diyos
at tagapagligtas. At siya na rin po ang manirahan sa aking puso at buhay. That He will take full control of my life. Alam ko, Panginoon, na maaaring mahihirapan ako, ngunit sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay iaayos nyo ang aking buhay upang sa ganun man ay makakalakad ako o kami ayon sa kalooban ng iyong Ama. At ito'y isang tinatawag na isang relasyon na gusto niyong muling ibalik na nung una ay nawala dahil sa kasalanan. O Panginoon Diyos, salamat at iyong binigay ang iyong bugtong na anak na Jesucristo. At dahil sa Kanya, siya ngayon ang namamagitan. Siya ngayon ang namamagitan ng ating relasyon. Salamat o Diyos dahil tinawag niyo kami na maging muling anak ninyo. At sana po, Panginoon, sa pagtanggap namin ng iyong anak na Jesucristo, ay makikita po namin ang aming buhay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Salamat o Diyos. Lahat po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo.